bill or any law that is going to be passed. Once you pass a law on second or third reading, hindi pwedeng galawin niya ng kahit sino, kahit period, kahit... Quimbo binara ni Tito Sotto dahil sa sinabi nitong technical group lang ng Kongreso at Senado ang naglagay ng mga appropriations sa blankong items sa BICAM report. Binasag na nga rin ni former Senator Tito Sotto ang pananahimik sa issue ng BICAM dahil hindi na raw tama ang ginagawa sa budget ng bansa. Dito sinabi pa ni Sotto kung babasihan ang ginawang interview ni House Committee on Appropriation Stella Quimbo, sinabi nitong isa na lamang row calculator activity ang ginawa ng mga mambabatas at inamin naman nito na ang nagpuno ng mga blanco sa BICAM reports ay ang mga technical group ng Kamara at Senado. Samantala sa bagong inilabas ni Tito Sotto na mga pahayag sa nangyaring BICAM report, ay lumalabas na hindi po pwede ang ginawa ng Kamara dahil hindi pwede yon, lalo na't dumadaan raw sa maingat na proseso ang BICAM report bago gawing General Appropriation Bill na kalaunan magiging General Appropriation Act. Inamin naman ni Tito Sotto na hindi po pwedeng magbigay ng kapangyarihan ang Kamara at Senado sa technical groups nila dahil wala ito sa batas. Nagtataka si former Senator Sotto dahil sa tagal ng panahon itong nanungkulan sa Senado kapag may ipinapasa na isang batas ay dumadaan ito sa masusing proseso dahil hindi raw basta-basta iniaasa sa kahit sinong tao. Pagkatapos maratipikahan ng Kongreso ang BICAM report, ay hindi na raw ito pwedeng galawin ng kahit na sino dahil bawal na bawal ito. Kahit isang kolum pa iyan na may mga mali ay hindi po pwedeng galawin. Ang tanong ni Tito Sotto, sino kaya ang naglagay ng mga amounts sa blank items? Dahil ang sabi ni Stella Quimbo ay ang mga technical group raw nila na ibig sabihin ay nilabag nito ang batas. Dapat ginawa raw ng BICAM Committee ay ibinalik sana nila sa plenary upang naaprubahan ulit ito sa third reading. Ating pakinggan ang interview kay former Senator Tito Sotto. Nasabi, nabalitaan ko lang na meron daw mga blanco. At ang sagot ng isang House of Representative member nung Committee on Appropriations nila, ang sinabi ay sinabi rin nila sa Secretariat na ayusin. Ano? Ang point ko, nung sinabi kong hindi tama yun, mali yun. That is never done on any bill or any law that is going to be passed. Once you pass a law on second or third reading, for that matter, lalo na kung third reading, no? Or kaya nagpunta na ng BICAM at bumalik na, at ito niratify nyo na, hindi pwedeng galawin niya ng kahit sino, kahit period, kahit comma, kahit... And a mere wrong placement of that can have a different meaning for any sentence. And our practice before, especially when I was Senate President, is kahit na period yan, or kahit column yan, or semicolon yan, hindi ko pagagawa sa Secretariat yun. You bring it back to plenary and you pass it on third reading again. All right. Kailangan, the Congress, the Senate cannot delegate powers to the Secretariat. Ever. Hindi ginagawa yun. Even during the time of Senate President Salonga, Senator Maceda, Senator Ople, in my time, we never allow, Senator Enrile, will never allow that. Hindi pwede yun. Kailangan kayo gumawa. Kailangan yung legislator ang gumawa ng dapat. Kung editorial amendment lang yan, still you have to do it. Do not delegate it. That's my point. Kung yun ang pinag-uusapan sa budget, and that is their problem, eh may problema talaga tayo. Okay.